Exodus chapter 20 verse 7 please for our text this morning. Familiar po itong talata, no? Part siya ng Ten Commandments, Exodus chapter 20 verse 7. Magpapatuloy ko po yung na-share ko na nung nakaraang naka-assign ako. Exodus chapter 20 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay ang talata, Exodus chapter 20 verse 7. Ready, read. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, maraming salamat po sa oras na ito at ang iyong mga anak ay nagtitipon at gaya ng iyong pinangako, merong 2, 3 na magkatipon sa iyong pangalan, ay ikaw ay nasa kalagitnaan. Kaya Lord, alam po namin kasama ka namin. At lagi niyo pong paalala sa amin na kami ay nandito sa pananambahan hindi para sa kaninong tao, hindi para magpasikat, hindi para makitang magagaling kami. Lord, hindi po. Ang aming pinakalayunin ay nandito kami to glorify your name, dear Father. Kaya alisin niyo po sa isip namin ang mga bagay na maglalayo o makakadistract sa amin habang kami ay nananambahan sa iyo. At alisin niyo po yung mga takot, yung mga pangamba na aming mga nababalitaan, mga napapanood. Alisin niyo po ito dahil binibigyan niyo po kami ng peace that passeth all understanding, Panginoon. Alam po namin that the God we worship is in control, Panginoon. Bagamat may mga banta sa lindol, sa bagyo, but ang aming Diyos is the Almighty God na siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Ang pamagat po ng aking ibabahagi ay name bearer. At part 2 na po ito dahil may unang part na na-share na ako sa inyo. Balikan po natin ang kahulugan po ng take. No? Kasi madalas, pag ginagamit natin itong verse na ito, ay nagagamit natin siya. Of course, applied din naman, no, na pag may mga tao kasi na ginagamit sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Minsan ginagamit sa pagmumura, minsan ginagamit sa mga kanta na hindi naman nananambahan sa Panginoon. Pero dito po may isa pang kahulugan. No? Pag sinabi nating take dito sa Exodus chapter 20 verse 7, ito po yung Hebrew word na nasa, na it means to lift, bear up, carry, take. Kaya nga in other verses in the Bible, like for example, nagamit ko po noong nakaraan, in Joshua 4:16, nandoon po yung word na bear the ark, yung salitang bear po doon, ay kaparehas din po ng ginamit na Hebrew word dyan sa Exodus 27 for the word take. At saka in Genesis chapter 45 verse 27, ginamit naman po doon yung word na carry him or yung word na carry, na yun po ay kaparehas din po ng Hebrew word na nasa, na ginamit po dyan sa Exodus chapter 20 verse 7. Kaya pag sinabi natin, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, ito po yung bearing His name, yung dinadala natin ang kanyang pangalan. In other words, ito po ay ambassadorship. Kaya kung ilalagay natin sa ating mga mananampalataya, no, salamat, tayo po ay saved by grace through faith. Tayo po'y ligtas na bilang mga mananampalataya. Ang glorious truth na tinuturo ng Bible ay meron tayong eternal security. Pero huwag niyong kalilimutan na bagamat ligtas na po yung soul natin, pero habang nandito pa po tayo, buhay tayo, may digmaang nagaganap. At ang kaaway, hindi man niya tayo maagaw sa kamay ng God the Father, sa kamay ni Jesus Christ, at sa seal ng Holy Spirit, pero gumagawa siya ng paraan para tayong mga believers ay hindi natin mag-glorify si God. Gumagawa siya ng paraan para mawalan tayo ng reward na pagharap natin sa Panginoon isang araw sa Bema Judgment, ay wala tayong matatanggap na reward. Kasi yun na lang magagawa niya, hindi niya na tayo maaagaw sa kamay ng atin pong God. Kaya, kumbaga, ang gagawin niya lang, maging kahiya-hiya na lang tayo doon sa atin pong pagharap sa atin pong Panginoon. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, hindi na tayo basta-basta sa mundong ito. Kasi nga, dinadala na natin, no? Tayo po ay name bearer. Dala-dala na po natin ang pangalan ng Panginoon saan man po tayo magpunta. Kaya nga po nung naging pag-aaral natin nung nakaraan, be careful dahil nga tayo po ay
tayo po yung mga mananampalataya na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Number 1, maging maingat po tayo when it comes to our authority. Dahil tayo po yung mga mananampalataya na merong authority na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ito po yung mga ilan sa halimbawa. Tingnan natin sa next slide. Ginamit ko po yan noong nakaraan. Tayo po yung mga sons of God, mga anak na po tayo ng Panginoon through adoption. Hindi lang po yan, tayo po ay ambassadors for Christ in 2 Corinthians 5:20. Tinawag din po tayong servants of Christ in Ephesians chapter 6 verse 6. Tinawag din po tayong saints doon po sa 1 Corinthians 1:2. Tinawag din po tayong priest, kaya nga po bilang mga mananampalataya, mapapansin niyo po sa mga churches ni Christ, wala na tayong mga tinatawag na mga saserdote, dahil tayo pong lahat mismo na mga anak ng Diyos ay mga saserdote at meron tayong pinakapunong saserdote, the high priest na nandoon sa langit, ang atin pong Panginoong Hesukristo. At hindi lang yan, doon po sa Acts 11 verse 26, doon po lumitaw ang unang word na Christian na tinawag po sa mga mananampalataya. Kaya yan po ilan lamang sa mga title or authority na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga, we bear the name of Christ. We bear the name of the Father. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Kaya nga, yung in line with our theme, no, regarding integrity and dignity, ayusin po natin ang ating mga pamumuhay, yung ating mga pananalita, yung ating mga gawa, dahil hindi na natin nire-represent ang sarili natin, we're representing our God in heaven. Pangalawa po, be careful with your practices. Dito tayo natapos nung nakaraan, na tayo po bilang mga anak ng Diyos, malinaw po sa Bible, na tayo before ay kabilang sa pamilya ng liwanag, dati tayong nasa kadiliman, dati tayong nasa panig ng kaaway, pero by the grace of God, nung tayo po'y nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nasa pamilya na ng liwanag. Nung tayo po ay na-born again, hindi po ito pangalan ng relihiyon, experience po yan, na nung tayo nanampalataya kay Jesus Christ, born again na po tayo, mula sa pamilyang liwanag, mula sa pamilya ng kadiliman, ipinanganak tayong muli sa pamilya ng liwanag, sa pamilya ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, dahil tayo ay nasa pamilya na ng liwanag, number 1, mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga pananalita. Gaya nga nung nabanggit ko nung nakaraan, sa atin pong mga pananalita, minsan mas masakit po ito pagdating sa yung nasuntok ka o kaya nasipa ka, mas masakit minsan yung salita. Dahil maaring masuntok ka man, magkaroon ka man ng pasa, magbibilang lang yan ng ilang araw, pero minsan sa mga pananalita po natin, ay inaabot po yan ng dekada. No? Minsan yung iba, binabaon pa nila hanggang kamatayan, yung sakit na kanilang narinig sa pamamagitan ng pananalita. Kaya nga tayo, bilang mga anak ng Diyos, ingatan po natin yung lumalabas sa atin pong mga bibig. Bagamat nakaka-challenge po yan, sa totoo lang, madaling ituro yan, pero minsan pag nagmamaneho ka at bigla kang ikat, biglang may lalabas sa yung bibig na hindi ka nais-nais. Kaya mag-ingat po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, kasi we bear His name. Hindi na po yung sariling pangalan natin. Pangalawa, nakita din po natin sa ating naging pag-aaral nung nakaraan is yung stepping, yung lakad. Saan po tayo lumalakad? Saan ang direksyon ng atin pong buhay? Mag-ingat po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga sinasabi po ng Bible na tayo po ay lumakad ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Dahil hindi na tayo basta-basta. Ika nga, tayo po yung mga anak na ng Diyos, tayo po yung mga mananampalataya. At nakakalungkot dahil pag tayo po ay nakikitaan ng hindi magandang direksyon sa atin pong buhay, nadadamay po pati pangalan ng atin pong Panginoon. Kaya yan po yan. Kaya nga sabi ng Bible is, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Mawawalan ng kabuluhan ang pangalan ng ating Panginoon kung tayo po ay masisira ang ating mga patotoo. Pangatlo po, dito tayo magsisimula dahil doon po sa stepping, doon tayo natapos. Pangatlo po is separating. Mga kaibigan at mga kapatid, isa pa po sa mga dapat nating bantayan at maging maingat po tayo sa ating mga practices, yung pagdating sa area ng separation. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, narinig niyo na ilang beses pero uulitin ko rin po, no, dahil tayo nga po ay mga bearer ng name ng ating Panginoon, mag-ingat po tayo kung kanino tayo nakiki-associate, kung kanino tayo nakikisama. Maaring sasabihin mo, ay, maayos naman ang aking patotoo. Okay naman po yan. Kaya lang, kung nakikita ka na ang lagi mong mga kasama ay mga corrupt, kung ang lagi mong nakakasama
ay hindi maganda ang kanilang testimony, kahit na po maayos ang iyong testimony, mababahirang ka. Kaya nga po sabi ng Bible in Psalm 1 verse 1, a very familiar verse, ang sabi diyan, sino daw po ang mga pinagpala? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ano pa ang sabi diyan? May progress kayong makikita. Nor standeth in the way of sinners. Kanina naglalakad lang, ngayon nakatayo na. At ano sabi dito? Nor sitteth, nakaupo na. Nor sitteth in the seat of the scornful. Kung tayo po iiwasan natin, sabi nga naman, pinagpala ang tao na hindi lumalakad kasama ng mga ungodly, nakatayo na kasama ng mga sinners, na nakaupo sa kasama ng mga scornfuls. Mga kaibigan at mga kapatid, that is separation. Na tayo ay wag lalakad na kasama ng kanila pong mga lakad dahil gaya nga po ng madalas na ginagamit na illustration, ang kamatis na bulok, pag iniligay nyo po sa mga maayos na kamatis, mga kaibigan at mga kapatid, nahahawa po yung mga matitinong kamatis. Kaya nga po, kailangan maging maingat tayo kanino tayo nakikisama. Kagaya ng nakalagay sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, kumbaga itong verse na to madalas ginagamit ito lalo sa mga youth camp. Nako, hindi mawawala yung verse na yan. Laging marinig nyo sa mga pastor, sa mga preachers na pinaalalahanan ang mga kabataan na be ye not unequally yoked together with unbelievers. Pero hindi lang po yan pang young people. Sa lahat po ng mga mananampalataya, ang warning na sinasabi o yung kautusan na yan na sinasabi ng Bible na be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what? Fellowship. Tandaan niyo po yan. What fellowship? Hath righteousness with unrighteousness. And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple. Tandaan niyo po, tayong mga mananampalataya, tinawag tayong temple of God. Temple of the Holy Spirit, yung ating katawan. Kaya nga sabi dito, for ye are the temple of the living God, nananahan sa atin ang Holy Spirit. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate. Be ye separate. Mga kaibigan, may mga kapitbahay po tayo. May mga kaopisina tayo. Kumbaga, sinasao mga kaibigan natin. Pero tandaan nyo po, lagyan natin ng limitasyon. Lagyan natin ng boundary, yung friendship with the world. Kasi kung dumating na sa punto, yung ginagawa nila ay ginagawa mo na rin, maaring sabi mo, kaya ako sumasama sa mga yan. Kasi gusto ko silang mawin kay Christ. Okay, maganda yung iyong intention. Pero you have to be very, very, very careful. Kasi baka mamaya, ang intention mo is i-win sila, pero pagbilang ka ng ilang buwan, ikaw na yung na-win nila. No? Na imbis na i-win mo sila na maging, kumaga mapuspos ng Espiritu Santo, baka ikaw na yung mapuspos ng Espiritu Santo. Pag hindi ka naging maingat sa pakikisama sa mga yan. Na kumbaga sasabihin sa'yo, Brad, sige, ano lang muna, tagay lang muna, paunti-unti. Tandaan niyo po yung sabi ng isang sekular na awitin, kabilin-bilinan ni Lola, huwag kang iinom ng serbesa. Yan, sa mga medyo nakakaedad ko, alam niyo yung kantang yan. No? Sabi nga rin, nagsimula sa patikim-tikim, dahan-dahan lang yan, tikim-tikim ng paunti, mamaya-maya, lasinggero ka na. Kaya kung hindi tayo matututo na lagyan ng boundary ang atin pong, ang world at ang ating pagiging mananampalataya, tandaan niyo po ito, ang pagiging isang mananampalataya, hindi yan every Sunday ang ating pamumuhay. Way of life natin, ang pagiging believer, kahit na nasa bahay ka man, nasa opisina ka man, nasa eskwelahan ka man, dapat nakikita sa iyo ang pagiging mananampalataya at isa po sa mga dapat nating bantayan din po dyan, maaring mabait ka, maaring matino ka, pero kanino ka nakikisama? Sino ang madalas mong kasama? At nakakahawa po yan.
Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga in 1 Corinthians, ito po, tingnan nyo yung sinasabi ng 5:11. But now, I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother. Ito pa nga, tinatawag pang brother. Be a fornicator, a covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, such as one know not to eat. Don't fellowship with them. Kahit sabihin mo pang brother mo yan kay Christ, kahit mananampalataya pang nagpapakilala yan, pero kung sila ay bad influence, get out. Separate. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan nyo po, hindi lahat ng Kristiyano spiritual. May mga karnal din. Kaya nga, ingat ka, piliin mo yung mga mananampalataya na alam mo na magpapalapit sa'yo kay Kristo. Piliin mo yung mananampalataya na ikaw ay mag-grow spiritually. Hindi yung dadaling ka rin nila sa kakarnalan nila. Kaya nga, sa mga young people natin, invitation na naman, please, join yung ating mga youth fellowship. Napakahalaga na maaring sabihin po natin, may mga kaibigan ka sa labas, pero mas maganda na may kaibigan ka dito sa loob, dito sa church, may mga nakaka-fellowship ka. Kaya lang minsan kaya nahihirapan din po na magkaroon ng mga kaibigang mananampalataya kasi ikaw din mismo, hinihiwalay mo yung sarili mo. Huwag mong ihiwalay. Join fellowship. Join yung mga care group na yan. Join yung mga anumang mga gawa. Ito sa church every Sunday. Join. Ito yung kagandahan na meron tayong assembly. Huwag yung online lang. Kasi ang online na yan, para mo lang sinasabing, ka-close mo yung pinapanood mong, ano yan, si Fernando po, close ko yan. Hindi ka naman kilala kasi pinapanood mo lang siya. Iba yung nandito ka talaga sa assembly, nakakamayan mo, nakakausap mo ng personal, tsaka isipin nyo na lang po mga kapatid, isipin nyo lang sa mga may karelasyon. Papayag ba kayo ng relationship hanggang online lang? Diba? Ang sarap kaya na may fellowship, may actual kang kinakain. No, kaysa naman, sige, tayo online kain tayo. Pwede ba yun? Hindi. Diba iba yung sarap na, kaya nga tayo, ewan ko ba, talagang bahagi na ng fellowship natin yung kainan. Kaya nga hanggang doon sa new heaven and new earth, nandoon po yung kainan. Diba? O bakit natin nasabi yan? Kasi pagdating doon sa new heaven and new earth, nandoon pa rin po yung tree of life. Kita niyo, talagang maraming baptist na mapupunta doon. Kasi may kainan pa rin. No? Hindi talaga maiwasan. Kasi ang kainan, hindi lang yan para mabusog. That is part of fellowship. At napakasarap na ka-fellowship mo ang mga kapwa mananampalataya. Kasi ang mga pinag-uusap. And by the way, ang buhay Kristiyano, hindi yan boring. Hindi siya boring. Kasi minsan, iniisip kasi ng iba, baka naman, pag nagsama-sama yung mga yan, puro prayer lang. Hindi, may tawanan din po yan. May tawanan din. May mga kasiyahan din. Pero yan yung mga banal na mga kasiyahan. Diba? Na hindi yan maglalayo kay Jesus Christ, kundi maglalapit sa Kanya at maglalapit sa Kanyang katawan. Tandaan niyo po, ang church is the body of Christ. Madaling sabihin na you love the head, pero ang evidence ng love mo dun sa head is you have also to love the body, which is the church. Kaya mahalaga po yung tayo ay natututong humiwalay sa korupsyon ng daigdig. Be careful kung kanino ka nakiki-associate. Alam nyo, nauuso kasi na tayo ay, pag meron tayong mga kakilalang mga sikat, no, mga famous, ang sarap kasi na dumikit sa kanila. Pero pag yung mga taong yan, corrupt, alam natin na bagsak sila when it comes to the issue of morality, then you have to separate. Wala namang tinuro sa Bible na dumikit ka sa mga sikat Kung meron mang hinahanap ang Bible na unity sa mga kapatiran. Kaya nga si Tatay Danny Machenzo, napilitan lang yan, nagpa-picture sa kanya si Tito Soto Ayaw niya sana, napilitan lang siya. Kaya ganun, ingat tayo. Kaya nga, di ba, minsan makikita natin, di ba sabi nga, minsan papapicture ka lang, may iba na iniisip ang tao Kagaya na, ba, minsan, nagpa-picture ka, halimbawa, katabi mo si Kibuloy, iba na ibig sabihin nun. Kaya ingat po tayo kung kanino tayo nagpapapicture. Huwag kayo mag-alala, pwede naman kayo magpa-picture sa mga yan, libre lang, walang bayad. Ingat kung kanino tayo na-associate. Minsan sabihin lang natin, picture lang yan, pero tandaan nyo po, ang isang picture, maraming kahulugan. Sabi nga, 1,000 words, maraming pwedeng maging interpretation ng tao. Ingat po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ba?
Sabi nga ni William Thoms, be careful how you live. You may be the only Bible some person ever reads. Tandaan niyo po, kilala tayo bilang mga nag-aaral ng Bible. Baptist, di ba? Kilala po tayo. Tandaan niyo sa distinctives natin, ang pinaka-number 1 na distinctive natin is Bible is the sole authority when it comes to our faith and practices. Kaya lang, syempre, ang mga unsaved, ang mga kapitbahay natin, ang mga kaopisina natin, hindi naman nagbabasa ng Bible yan eh. Pero since tayo ay identify na mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga Bible believer, minsan nga tinatawag pa kayo mga pastor. Hindi naman napopromote kayo. Uy, andyan na si pastor, behave tayo. Di ba? Andyan na, minsan tatawagin, uy, andyan na si father. Pero minsan tinatawag kayong gano'n, napopromote kayo bigla sa mga school ninyo o sa mga classmate ninyo. Pero tandaan niyo po, kasabay nung kanilang panlilibak na yan, tinitingnan din nila ang buhay niyo. Yung buhay natin. Kaya kung paano tayo magsalita, paano tayo kumilos, tinitingnan po yan ng mga ibang tao. Madaling sabihin na I love Jesus. Madaling sabihin na ako'y mananampalataya. Madaling mag-quote ng mga verses sa Bible. Okay po yung mga yan. Pero ang hinahanap din nila, yung mga kinu-quote natin, ay kitang-kita sa buhay natin. Pangatlo, mga kapatid, since tayo po ay name bearer, dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon, maging maingat po tayo sa prinsipyo na atin pong pinanghahawakan, sa atin pong pinamumuhay, sa ating paglilingkod sa church, sa ating pag-aaral sa school, sa opisina man yan, o kahit nasa bahay ka lang, nakikita ka ng yung sa community na identify ka na isang mananampalataya. We have to be careful sa atin pong mga prinsipyo dahil hindi na dapat tayo ang nakikita, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga every time, anuman pong ginagawa natin, ang maging prinsipyo natin sa buhay natin, huwag nating aalisin ito. Na saan man tayo magpunta, number 1, sino po talaga ang master natin? Sino yung Lord na ating pinaglilingkuran? Sino yung nire-represent nating pangalan? At pag lagi nating tatandaan yan, isipin po natin mga kaibigan at mga kapatid, hindi na yung sarili natin. Kaya nga, even si Apostle Paul in the Bible, marami tayong makikita na sinasabi niya, patay na siya. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, hindi na ako. Sinasabi ni Paul. Kasi si Jesus Christ na ang kanyang nire-represent. Kaya isipin natin, ano man ang ginagawa natin, sino yung master ng atin pong buhay. Let me illustrate from the Old Testament. Tandaan niyo po ito. Sa Old Testament, mayroong isang magandang digmaan na nangyari. Exodus chapter 17. Di ko na po babasahin. Kwento ko na lang yung ilang part po ng story. Doon po sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16, ang mga Israelita ay nakipagdigma sa mga Amalekites. At itong mga Amalekites, mapapansin niyo po doon sa digmaan, ang utos ng Panginoon kay Moses, kailangan nakataas yung kanyang kamay. Okay? At pag binaba niya yung kamay niya, natatalo sila. Pero pag nakataas yung kanyang kamay, nananalo sila. Alam nyo, hindi yan para sa atin, ulitin ko lang. Kasi pag nagbabasketball kayo, kahit itaas ng coach yung kanyang kamay, hindi yan guarantee na mananalo. Walang kinalaman po yan. Pero dyan sa specific scene po na yan, bakit pinatataas yung kamay? Bakit yung kanyang tungkod, nakahawak na ganun si Moses? At later on, inalalayan pa siya kasi nga nangihina na si Moses dahil sa tagal ng digmaan. Ano po ba ang pinaka-significance? Bakit kailangang itaas ni Moses ang kanyang kamay? Sabi po mismo ng Exodus chapter 17 verse 15. Anong sinabi po dito ni Moses? And Moses built an altar. Anong sabi rito? And called the name of it. Doon sa yung altar po na yon, Jehovah Nisi. Anong ibig sabihin ng Jehovah Nisi? Pag sinabi nating Jehovah Nisi, si Jehovah yung banner. He is the banner. Ano pang significance ng banner when it comes to war? Pagdating sa digmaan, tandaan niyo po, ang banner, once na nakataas po yan, tuloy ang laban. Okay? Pero pag yan ay nababa na po sa laban, wala na, talo na. It means surrender. Surrender na. Kaya nga habang nakataas yung kamay ni Moses, ang banner nila ay si Jehovah. Let's apply sa buhay po natin.
Mga kaibigan at mga kapatid, anumang digmaan ang hinaharap po natin, meron din tayong sariling digmaan sa panahong ito. We are in a spiritual warfare. Maaring sa oras na to, may digmaan ka financially. Maaring may digmaan ka sa iyong karamdaman. Maaring nakikipagdigma ka sa isang relationship na merong galit sa iyo, anumang rason yan. Maaring sa ngayon ay nakikipagdigma ka na, kumbaga, meron kang problemang kinaharap na talagang parang imposible. Pero tandaan mo to, sa digmaan po na yan, pag tinataas mo ang Panginoon sa laban po na yan, panalo ka. Pero once na binaba mo ang Panginoon, nagtiwala ka sa sarili mo, nagtiwala ka sa iyong lakas, nagtiwala ka sa iyong nakikita, ay matatalo ka dyan. Tandaan niyo mga kaibigan at mga kapatid, He is our banner, He is our master. Hindi po ako, hindi yung sino man tao, ang master natin sa ating buhay. Ang master natin ay ang Panginoon. Kaya nga kahit saan man tayo magpunta, since ang Panginoon ang ating master, never, ever na tayo po ang maitaas, siya lang lagi ang maitaas sa ating buhay. We bear His name. Hindi na po yung pangalan natin, kundi ang pangalan niya. Kaya nga yung banner na yan, Jehovah Nissi, our banner, siya ang tinataas. Kaya nga sa another example pa po in the Bible, tandaan nyo si John the Baptist, anong sinasabi niya? In John 3:30, nakakalungkot, marami mga Baptist nakakalimot sa sinabi ni John the Baptist. Anong sabi niya? He must increase. But, ano sabi niya? I must decrease. Ang Panginoon lang dapat ang maitaas. Siya lang ang dapat mabigyan ng increase. At tayo po, dapat magpakababa tayo. Ang problema minsan, makatikim lang tayo ng konting success, yumayabang na tayo. Makatikim lang tayo ng konting success, akala natin, dahil sa galing natin, dahil sa kapangyarihan natin, dahil sa impluensya natin, kaya tayo nagtagumpay. No! Hindi po. Hindi po. Laging ang Panginoon ang siyang maitaas sa ating pong buhay. Never yung ating mga kakayanan. Tandaan nyo, huwag niyong kalilimutan si Nebuchadnezzar, napakayabang, naglalakad dun sa kanyang palasyo. Kitang-kita niya yung glory, yung kaharian sa Babylonia. Anong pinagsasabi ni Nebuchadnezzar? Galing ko talaga. Oh, itong kaharian na to, lumawak ito. Ano nangyari sa kanya? Binagsak siya ng Panginoon. Na dumating sa punto na parang hayop na siya. So si God, meron siyang power para ikaw ay i-promote. Pero meron din siyang power na ikaw ay i-demote. Kaya siya dapat ang pagkatiwalaan. Siya dapat ang itaas. Siya dapat ang master at never ever sa atin po yung glory na mapunta na yan. Kaya kahit sa mga opisina o kahit sa school, ikaw ay nagkaroon bilang estudyante, nagkaroon ka ng honor. Minsan, di ba, sasabihin, wow, grabe, 19/20 ka. Ang galing mo naman. Di pa nga ako nag-review eh. Medyo humble na mayabang. Di ba? Minsan may mga ganun eh. Humble na, di pa nga ako nag-review. Pero kung nag-review yan, edi 21/20 yan. No? Kasi biro, hindi pa nga nag-review, 19/20 na. Hindi po mga kapatid. Kaya ka nag-19/20 or 20/20 pa, hindi dahil magaling ka. Dahil si God pa din. Sa opisina, uy, ang galing na-promote. No? Ang bilis ng promotion. Minsan, gaganon lang minsan, no? Napaka-humble ng dating, di ba? Well, ganun lang. Mga kapatid, hindi po. Na-promote ka ng mabilis dyan sa trabaho ngayon. Hindi dahil may kadikit ka. Hindi dahil sip-sip ka. No. Kaya ka na-promote dyan kasi ang promotion na nagbigay sa'yo, si Lord. Si Lord. Kaya, anumang increase o anumang success na meron sa buhay natin, lagi nating iisipin, isa lang ang Master, isa lang ang Panginoon, isa lang ang dapat mag-glorify. Even sa gawain ng Panginoon. Even sa gawain ng Panginoon, naging successful yung gawain, yung choir, halimbawa, kumbaga na-bless dun sa preaching mo, o anumang ministry na meron ka, napuri ka, hindi po sa atin ang glory, ni katiting. Sa Master lang po natin. Dahil pag dumating na yung punto, na masyado na tayong nabilib sa sarili natin, hindi na tayo malalayo kay Lucifer. Tandaan nyo si Lucifer, naglilingkod din yan kay Jehovah. Naglilingkod din sa Panginoon. Perfect in beauty, full of wisdom. Kaya lang, hindi na si God ang master niya. Pinopromote niya sarili niya. I will be like the Most High.
Kaya ingat po tayo, masyado ng high, yayabang, lalaki ang ulo. No, mga kapatid. Kaya nga si Pablo mga kapatid, humanly speaking, grabe ang qualifications ni Paul. Sa lahat ng mga writers o lahat ng mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo, si Pablo ang pinaka-qualified pagdating sa human credentials. Matindi ang kanyang qualifications. Pero paano pinapakilala ni Paul ang kanyang sarili? 'Di ba? In Romans chapter 1 verse 1, si Paul, sabi niya doon sa Romans 1:1, Paul, a servant of Jesus Christ. Hindi sinabi ni Paul, student of Gamaliel. Paul, son of a Pharisee. A Pharisee. Hindi ganun ang pakilala niya. Servant of Jesus Christ. So, ganun din tayo dapat. Kaya nga, narinig nyo na, ulitin ko, pagdating sa gawain ng Panginoon, bagamat maaring sa secular, may ilan po sa inyo rito, manager kayo, o kaya vice president na kayo doon sa company ninyo. Pero pagdating nyo, pagpasok nyo sa gawain ng Panginoon, alisin nyo lahat yan. Dito po, pare-parehas tayong servant ng ating Panginoon. Maaring doon, pagdating sa company, maaring tinitimplahan ka ng kape. Pagdating mo, boss, i-ready yung carpet. Yung kape ni boss. Pero pagdating doon, ikaw magtitimpla ng kape. Kasi lahat tayo mga servants ng Panginoon. Nakakaya naman sa kanila. Sila Pablo nga eh. Di ba? Napakataas ng qualifications. Servant ni Christ. At sabi pa ni Paul in 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink, ano pa sabi nito? Or whatsoever ye do, lahat ng ginagawa, ano mang gagawin mo, para saan daw po? Do all, kanino? To the glory of God. Do all to the glory of God. Kaya, kung naa-assign po na maghugas ng plato, mahirap po yan pag hindi mo gagawin kay God. Pambira to si Sister Marivic, oh. Ando doon, nag-e-enjoy sa Bacolod. Samantalang kami rito, hugas kami ng plato. Kung gagawin mo yan for the glory of Sister Marivic, sasama loob mo. Pero kung gagawin mo yan for the glory of God, amen. Hindi ka man mabigyan ng recognition, pero tandaan to, ultimong paghuhugas na yan, pagdating natin sa Bema Judgment, hindi yan kinakalimutan ni Lord. Maaring makalimutan ka ni Sister Marivic, maaring makalimutan ka ni Sister Mylene. Kasi minsan may mga amnesia na rin kami. Nagiging malimutin na. Pero never ever nakakalimutan niya ng Panginoon. Kung gagawin mo ang lahat for the glory of God, hindi po magiging mabigat sa iyong puso. Hindi magiging mabigat sa damdamin. Kaya nga sabi ng Hebrews 12:2, ano pong sabi ng Panginoon? O sabi ng salita ng Diyos? Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa ating paglilingkod, lagi tayong nakatingin kay Christ. Kung titingin ka sa kapwa, di ba? Kaya nga minsan, ingat din kami mga leaders kasi may mga gumagaya sa amin. Kaya nga di ba, yung iba, okay lang palang gumawa ng ninja moves. Kasi yun nga leader namin, nagni-ninja moves siya. Di ba? No, okay lang pala yung mga ganito, mga illegal na. Kasi ginawa, hindi tayo nandito to look doon sa leader. Let's look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya nga di ba kahit sa mga kumpanya, pakita natin yan. May mga matatagal na sa kumpanya na sa tagal-tagal na pero hindi natuto. May mga ginagawang hindi ka nais-nais. So tayo bilang mananampalataya, gawin ba natin yon? Hindi. Kasi tayo po, ang ating tinitignan, at kahit sa Bible pa, yung panahon pa ng mga apostol, pagdating sa pagtatrabaho, gagawin mo yan for the glory of God. Kaya kung tingin ka lang sa tao-tao, naku, makokorap ka. Kaya salamat, no? Salamat, hindi naman lahat ng nasa gobyerno korap. Pero bakit nagkakaroon ng mga matitinding corruption? Kasi gaya-gaya yan eh. Di ba? Ang nangyari kasi, looking unto congressman na. Looking unto senador ganito. Looking doon kay contractor na ganito. Pag doon ka nakatingin, magiging corrupt ka. Pero kung looking unto Jesus ka, na kahit na walang nakatingin sa iyong CCTV, walang sumisita sa iyo, pero
alam mong may nakatingin doon sa langit, alam mong siya yung tunay mong master, siya yung pinaglilingkuran mo, gagawin mo kung ano yung tama. Kaya nga si Paul, di ba, sa 1 Corinthians 11:1, sabi niya, be ye followers of me. Pero hindi nagtatapos yung statement, as I am of Christ, na siya sumusunod din kay Christ. Sa mga leaders, okay, kung meron kang sinusundan, hinahangaan, okay lang din naman, pero siguraduhin mo lang na yung sinusundan mo, sumusunod din kay Christ. Kasi once na hindi na yan sumusunod kay Christ at sinunod mo pa rin yan, tandaan mo po, may pananagutan tayo sa Panginoon. Siya lang po ang master natin. Hindi yung pagdating natin dun sa Bema Judgment, kasi Lord, ginaya ko kasi si ganito . No, hindi. Individual ang ating magiging accountability in the sight of God. Pangalawa po, mga kapatid, ano yung maging mensahe natin, the message? Si Apostle Paul, very consistent when it comes to his message. 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Sabi ni Apostle Paul, for we preach not ourselves. Naku, doon pa lang sa unang statement, itatak na natin sa isip natin, lalo tayo mga preachers. Kasi malaki ang possibility pag nagpipreach ka, masyado mong ipopromote sarili mo eh. 'Di ba? Kaya nga naalala ko yung naikwento sa amin noon kumbaga narinig niyang isang preacher, na yung preacher sa kanyang pangangaral, 'di ba, ang outline number 1 niya, sarili niya. Outline number 2, kwento niya misis niya. Outline number 3, yung panganay niyang anak. Outline number 4, yung pangalawa niyang anak. Hindi ko alam kung ilan yung anak niya, kung ilan yung naging outline niya. Pero tandaan niyo po ito, hindi mahalaga na, kumbaga, ito ang very ironic, minsan mas nakikilala pa yung tao kaysa kay Kristo. Hindi po dapat. Dahil si Pablo, sa kanyang pangangaral, laging si Christ. For we preach not ourselves, but Christ, Jesus, the Lord. Si Jesus Christ ang ipipreach. Nakakalungkot minsan pag nakakapanood tayo ng mga ilang program sa social media. Meron tayong makikita minsan, merong isang samahan, nagdiwang sila ng anniversary, pero ano ang naging pangangaral? Ano naging Politics. Pambira, sabi ko, church anniversary, bakit politics yung pinag-uusapan? Bakit ganun? Di ba dapat si Jesus ang nag-glorify? Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ingat po when it comes to preaching sa ating message, dapat si Jesus Christ. At ano sabi nito? And ourselves, your servants for Jesus' sake, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Si Jesus Christ dapat ang maging message. Siya dapat ang makita. Kaya nga, nakakalungkot sapagkat maraming mga pulpits sa panahon natin ngayon ang hindi nakikita si Christ. Ang nakikita, yung ganda ng entertainment, yung ganda ng mga facilities, yung kapugihan ng mga preachers, yun ang binibigyan ng pansin. Hindi na po si Christ. Tandaan niyo po, mga kapatid, di baling hindi niyo alam ang buhay namin. Okay? Pero mas mahalagang mas makilala niyo si Christ. Okay? Kaysa naman, ang nakakalungkot, mas kilalang kilala niyo. No? Anong favorite na color ni pastor? Ano yung favorite? Pero samantalang tatanungin nyo pagdating kay Christ, walang kaalam-alam. Nakakalungkot yung ganong eksena. Mas mahalagang mas makilala nyo si Christ dahil siya yung sinusundan natin. Nakita nyo minsan, may mga pangyayari, di ba, na nagloko na yung leader. Nagloko na, pero leader yung sinundan. Kasi si leader yung naging Panginoon. Yung message ng leader, laging sarili niya, hindi na si Christ. Pero kung si Christ, mapalitan man yung leader, kunin man ni Lord yung leader, pero dahil ang message is all about Christ, sino man ang tatayo sa pulpito na nagpipreach ng Word of God, susundin pa rin si Christ. Dahil siya ang mensahe. Kaya nga sabi ni Paul pa rin, 2 Timothy 4:2, preach the Word, be instant in season, out of season. Preach the Word. Yan ang kinakailangan, ibahagi, ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, wala tayong pinangangaral dito, kundi salita ng Diyos.
Hanggang tayo po ay nandito pa sa mundong ito, wala tayong ibang pangangaral kundi salita ng Diyos. Pangatlo po, pagdating sa mission naman natin. Okay? Napakalinaw ng sinabi ni Christ bago siya bumalik sa heaven physically. Although alam natin kasama natin siya spiritually, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong misyon. Yes, may mga activities, may mga programs tayo sa mga churches po natin, pero wag nating kalilimutan ang pinakapangunahing misyon natin. Ano ang ating trabaho, kaya hanggang ngayon nag-e-exist pa rin tayo, is mission. Lahat ng mga programs may connection sa mission po na yan. Kaya nga nagkakaroon tayo, like for example, meron tayong mga kagaya ng mga youth fellowship. Bakit may mga ganyan? Para lang bang wala lang silang magawa? Trip lang nila? Hindi, part pa rin ng mission yan. Kaya nga nagkakaroon ng mga evangelistic crusades sila. No? Bakit tayo nagkakaroon ng mga, kumbaga, bakit tayo may mga kainan na ganyan? Hindi para magpalakihan lang tayo ng tiyan, hindi. May kinalaman pa rin yan sa misyon natin. Huwag nating aalisin, huwag nating kalilimutan. Kaya tandaan po natin na pag meron tayong mga nakikitang mga missionary guest, blessing po yung mga yan. O, bakit? Hindi man natin mapuntahan ang iba't ibang lugar. Pero dahil nakakatulong tayo sa kanila, nagpapatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, yung mga 7 churches na binabanggit ni John in the book of Revelation, ngayon po ano na lang yan? Kumbaga tourist spot na lang. Tourist spot na lang yan. Merong traditional na mga site, pag tinignan mo yung Ephesus, ito yung pinapaniwalang, ito yung pinaka-site noon, dito sila nag-gather. Wala na yan, parang kumbaga ano na lang sila, tourist spot na lang. Pero kahit nawala yung iglesia sa Ephesus, sa Smyrna, sa Philadelphia, at yung mga iba pang mga churches, nawala man yan, pero yung gawain nagtuloy. Okay? Kasi nga, hindi tumigil ang misyon. Hindi tumigil ang gawain. Kaya nga si Pablo, di ba, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Bakit si Paul, pwede namang relax na lang siya, pero bakit gusto niya pa rin pumunta ng Roma? Gospel pa din eh. Ibanghelyo pa din ang kanyang layunin. Kaya ang maging prinsipyo natin, since dinadala natin yung pangalan ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan, ang inutos sa atin ng Panginoon bago siya umalis. Yes, kung meron man tayo mga ganitong mga facilities, blessing na lang po yan. Pero hindi tayo nandito nakikipagkompetensya na, uy, dun sa church yan, ganito, meron na silang elevator. Hindi ko sinasabing masama yan, pero huwag nating kalilimutan yung pinakapangunahing layunin talaga natin. Okay? Kasi kung puro pagandahan na lang tayo ng facility at nakalimutan na natin yung pinakamisyon natin, sino ba dinadala nating pangalan? Dinadala natin ang pangalan ni Jesus Christ. Hindi naman yung pangalan natin eh. Pang-apat at panghuli. Tingnan natin po yung motibo. Motibo natin. Ano man ang ginagawa natin, ito maging motive. Whatsoever you do, sabi ng Colossians 3:23, do it heartily. Nagmumula sa puso. As to the Lord and not unto men. Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang maging prinsipyo natin bilang nagdadala ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod, i-check natin yung motive natin. Kasi kung ang motive natin ay hindi po nagmumula sa puso, gaya nga ng nabanggit ko na magiging mabigat, magiging mahirap ang lahat. Kagaya halimbawa, sa oras, pagdalo sa mga pananambahan. Bakit nagiging mahirap ang pagsunod sa oras? Kasi nga, hindi sa heart nanggagaling. Pero pag ang isang tao ay a-attend sa isang concert, dahil gustong-gusto niya yung mga, yung mga aawit doon sa concert, abang aga-aga nandun na. Kasi nga, from the heart. Ganon din po pagdating dapat sa Panginoon. Sa panliligaw, di ba? Yung binata, nagpapapansin sa dalaga. Hindi pa uwian ng dalaga, nakaabang na dun sa labas, nakaabang na sa gate, para sunduin ang minamahal niyang babae. Bakit hindi siya nahirapan? No? Wala ka nakikitang nanunuyo na pagdating, ano ka ba naman?
Di ba? Walang ganun eh. Paglabas, hoy, hello, kumain ka na. Biruin mo yan ha. Kumain pa, no? Kasi nga, nanggagaling from the heart. Alam niyo, pagdating sa gawain ng Panginoon, kung gagawin natin from the heart, yung mga pagbibigayan na yan, yung pag-attend natin dito sa mga services natin, hindi tayo mahihirapan. Hindi siya magiging mabigat kasi ginagawa mo yan from the heart. Kaya nga 'di ba sa mga magulang, pag ang magulang natin nag-uutos sa atin, kumakamot ulo, naiinis tayo kasi nga by force, by law kumbaga. Pero kung ikaw ay 'di ba pag meron kayong mga estudyante, no, merong group project, magkakasama sa isang bahay. Tapos kagrupo mo si crush, ang galing mong maghugas eh. 'Di ba? Ang galing mong maghugas, talagang kinis na kinis yan kasi meron kang sinusuyo. Nagpapapansin ka. Pero pagdating sa bahay, no, sabihin nung bunsong kapatid, di mo na ako maghuhugas, kuya. May sakit ako, no, dabog na dabog ka. Kasi nga, hindi from the heart. Pero kung nagmumula yan sa puso, mga kapatid, magiging magaan ang lahat. Kaya nga even sa pagiging sa magiging pastor, sabi ng 1 Peter chapter 5, 2-3, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Not for filthy lucre, but a ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Sinabi po rito, hindi kami dapat maging Panginoon. Okay? Gawin namin lahat willingly, mga kapatid. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid, noon pa man sinabi na sa amin, huwag kang magpapastor kung ang layunin mo lang pera. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, lahat yan biyaya ng Panginoon. Huwag mo, magpapastor ako, ang ganda ng sasakyan ng pastor, magkakaganyan din ako. Nagkakamali ka dyan. Diba? Papastor ako, napuntahan ko, FBC, naka-aircon sila, kakamali ka, hindi lahat ganyan. Kung ano pa rin yung ibibigay ng Panginoon. Magpapastor ako, ang laki ng first fruit na binibigay. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. May mga times na tatawagin ka ng Panginoon sa isang lugar na ang magiging first fruit nila, literal na fruit. 'Di ba? At laging kamote. So, kung yan ang binibigay siya ng Panginoon, at kung from the heart, hindi siya magiging mahirap. Hindi siya magiging mabigat. Kaya nga minsan, may narinig akong kwento nun, may na-share siya. Sabi nung isang magulang, may kausap na pastor, sinasabihan niya yung parang sinasabihan yung mga magulang, parang may calling yung anak niyo papastor siya. Sabi naman nung magulang, papayag lang kami magpastor yan, basta sa Amerika siya magpapastor. Wow. 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 Mga kapatid, ang panawagan na pa hindi namin alam kung saan No? Maaring tawagin ka dito sa Metro Manila, maaring tawagin ka sa probinsya, maaring tawagin ka sa ibang bansa. Yung iba nga, matagal na nagpapastor, tinawag pa ng Panginoon Kasi nakadepende po sa panawagan ng Panginoon. Pero ang mahalaga dyan, saan man dali ng Panginoon, mahalaga yung motibo. Nagagawin mo yung isang bagay, hindi dahil napipilitan ka, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kasikatan, kundi gagawin mo yan for the glory of God. Panghuli po, sabi ng Proverbs 22:1, tandaan niyo po ito, we bear the name of God. Sabi ng Old Testament in the book of Proverbs, a good name is rather to be chosen than great riches. Tandaan niyo po yan. Aanuin mo nga yung pangalang sikat. Kaya please lang po mga kapatid, medyo iwasan nyo akong tawaging Pastor Villar ngayon. Iwasan nyo muna. Nahaharap po sa issue yung apelyido namin. Dati sabi ko nga, proud na proud ako. Wow, Villar. Pero ngayon medyo iwasan nyo na po tawagin yung apelyido ko na yan. Kasi may mga issues. Okay? A good name is rather to be chosen than great riches. And loving favor rather than silver and gold. Bilyonaryo ka nga. Ang dami-dami mong pera. Pero nakakabit naman sa pangalan mo, magnanakaw ka. Wala din. Di baling mahirap ka sa mundong ito,
Di bali nang hindi ka sikat, di bali hindi ka pinapalakpakan, pero nakikita naman sa pangalan mo, ang pangalan ni Kristo. Ang pangalan ng Panginoon. Ayan, totoong mananampalataya yan. Ayan talagang, grabe, kitang-kita ko talaga dyan, napakaganda ng patotoo niyan. Kaya nga, di ba, sa mga eulogy, nakakatuwang makinig sa mga eulogy. Pero sabi ko nga sa inyo, meron akong isang naatinan na eulogy, hindi ko talaga makakalimutan. Sabi nung kapatid, sorry, wala akong nakitang maganda rito. Just imagine, ngayon lang ako nakakita ng ganong patay. Patay na siya, pero walang nakitang maganda yung kapatid niya sa kanya. Yun ang nakakalungkot na eksena. Nawa po, wag naman humantong sa atin yung ganyan, na kumbaga makita sa atin na itong taong to, siya ay good and faithful servant. Let's pray. Father in heaven, we bear your name. Sabi nga ng iyong salita, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Panginoon, kami po ay mga anak mo. Pero lagi niyo kaming paalalahanan na meron kaming daladalang responsibility na kaya maging maingat kami sa aming mga iniisip, sa aming mga pananalita, at sa aming mga gawa because we bear your name. Lord, wag nawa pong dumating sa point na mawalan ng kabuluhan ang iyong pangalan sa aming pamumuhay. Yes, Lord, we are saved by grace through faith. Pero sabi rin ng iyong salita, bilang mga liwanag, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Lord, may mga nakatingin sa amin. May mga nag-aabang sa amin. Minsan, konting pagkakamali lang namin, mahirapan na kaming bumangon. Mahirapan na kaming i-restore yung magandang testimony sa konting pagkakamali na yan. Si Satanas laging nakaabang. Pabagsakin kami morally. Pabagsakin kami spiritually. Talagang wala siyang ginawa. 24/7, nag-aabang siya para kami pabagsakin. As a roaring lion, seeking whom he may devour, sabi nga ng iyong salita. Kaya Lord, as your name bearer, lagi niyo po kaming ingatan. At kami rin mismo, Panginoon, matuto kaming umiwas sa mga kabulukan, sa mga korupsyon, maging maingat kami, ano ang mga pinapanood namin, ano ang mga binabasa namin, kanino kami nakiki-associate. Lord, isang beses lang kami mabubuhay sa mundong ito. Huwag po naming sayangin ang buhay namin. Huwag pong mawalan ng kabuluhan ang iyong pangalan sa aming buhay. Na makita po ang aming integridad, ang aming dignidad, ay nakikita ang Panginoong Hesukristo. Kaya Lord, sa oras na to, sa aming mga kapatiran, hindi kami perfect, Lord. Pwede kami magkamali. Maaring may nagkamali, may mga pumalpak na. Pero you're a God of restoration. Lord, help us na simulan namin ulit ang tama. Na yung mga nagawa naming kamalian, kapalpakan, mas mapalitan ito ng kabutihan. Kaya Panginoon, lalo kaming maging maingat at lalo naming ma-overcome yung mga kahinaan po namin na hindi kaaya-aya dahil dala-dala namin ang iyong pangalan, pwedeng masira ang aming personal na patotoo. Damay din, Panginoon, even ang church mo kasi identify kami na kabilang sa church mo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na hindi lang kami mga mananampalataya pagdating lang sa mga doktrina, kundi pati sa pamumuhay namin ay makita yung doktrina na aming tinuturo. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.